Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong reaction video na naman patungkol dito sa nangyari sa hearing kanina sa Senado. Okay, una nating pag-uusapan ay itong balita nga patungkol kay Senator Rodante Marcoleta na nabastos siya dito kay Kiko Pangilinan. Alam naman natin yung mga asal ng mga dilawan di ba? So, yun po ang una nating ipapakita na balita ha. Bakit ba nababastusan itong si Senator Marcoleta dito kay Kiko Pangilinan? Okay, mamaya malalaman natin 'yan. Pangalawa natin pag-usapan ay itong district engineer na sangkot dito sa mga ghost projects ay ipapakita ko sa inyo kung paano siya ginisa sa Senado kanina. Ayan, deserve mo yan, di ba? Deserve mo yan. At marami pang mga district engineer na dapat ipatawag dito sa Senado. Mamaya, alamin natin kung sinong district engineer yan. At heto, halos parehong address at auditor ng korupsyon ng mga diskaya na bunyag. Ayon yan sa balita ng Bilyonaryo News. So, alamin natin anong corruption ito ng mga diskaya raw na bunyag. Okay. Parang interesado tayong malaman yan kung ano. Okay, papakita ko yan mamaya. Ito, Sara Diskaya pa rin. Ayan, trending kasi itong si Sara Diskaya ngayon Lahat sa internet, siya ang laman ng balita. Sara Diskaya, ginisa sa Senado dahil sa control sa siyam na construction firms. Siyam yung construction firms niya. Yun lang ang inamin niya. Pero merong mga usap-usapan na mas marami pa raw sa siyam ang kanyang mga firms. Ay nako. Nung isang nakakatawa nga nung isang insidente na sinabi pa nga ni Senator Jinggoy na nagbibiding sila. Tapos sabay-sabay yung construction firms niya nagbibiding, parang naglalaro lang. Ayon kay Erwin Tulfo, biding-bidingan. Di ba? Hindi talaga legit na bidding yan. Kasi kung legit na bidding yan, talaga ang kukunin, alam naman natin na ang kaugalian ng gobyerno ay kung sino yung mas makakamura tayo, yun ang pipiliin. Paano yan? Nagbibiding ka tapos yung dalawang pagmamay-ari ng construction firms sa dalawang na sumali sa bidding ay iisa lang yung pagmamay-ari. 'Di ba? Parang para lang na bumoto ng sweepstake o kung loto, 'di ba? The more chances of winning kung marami kang pusta. Okay, so yun po ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Kasi gabi na pala dito pero sinabi ko kanina magandang araw. Ito. Bago natin dito pag-uusapan guys, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. So, bakit ba
nababastusan itong si Senator Rodante Marcoleta dito kay Kiko Pangilinan. Kasi itong si Kiko Pangilinan, bida-bida rin kasi. Gusto rin siya gumawa ng independent body na mag-investigate dito sa flood control. So naiinsulto at saka nababastusan itong si Marcoleta kasi para mo nang sinabi na wala kang tiwala sa pagiging sa liderato sa Blue Ribbon Committee nitong si Senator Marcoleta. Kung nagtataka nga ako bakit nagbida-bida itong si Kiko Pangilinan. In the first place, common sense, kahit siguro mga pinklawan, dilawan, masasabi natin na kung ikukumpara mo si Marcoleta at si Pangilinan, pasensya na Pangilinan si Senator Marcoleta talagang mas magaling pa na at mas bright, mas articulate pa compared to Pangilinan. Mas bright talaga, magaling talaga ito si Senator Marcoleta. At hindi naman tayo bias dyan kasi makikita naman talaga. And at the same time, ang advantage dyan, matapang si Marcoleta. Medyo stricto, no? Si Kiko Pangilinan, ano bang nagawa niya? Di ba? Hindi ko alam bakit merong mga ganyang tao, no? Meron na kang nag-imbestiga dito, magbida-bida rin siya sa kanyang sarili rin na para tawagin kang magaling ka? Mas magaling ka kay Senator Marcoleta? Talaga? Di ko maintindihan anong pakay nitong si Kiko Pangilinan. Heto panoorin natin yung balita. Dinanatan ni Senador Rodante Marcoleta ang dalawang kapwa nito senador hinggil sa usapin ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Binira rin ng senador ang ilang broadcaster na tila minamaliit ang ginagawang investigasyon ng... Isa pa yan si Ben Tulfo, bida-bida rin yung si Raffy Tulfo kanina, sinabihan pa niyang bias raw si Marcoleta. Hindi siya nakinig sa explanation ni Marcoleta. Ayan, ipinaliwanag ni Marcoleta. Di pahiya ka tuloy. Raffy Tulfo, pahiya ka. Kongreso. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Tila nabastusan si Senador Rodante Marcoleta sa panawagang bumuo ng isang independent investigative body para tutukan ang anomalya sa flood control projects. Sa isang panayam, sinabi ni Marcoleta na ayaw niyang iniinsulto siya at dapat magpakitang gilas umano si Senator Kiko Pangilinan kung gusto siyang palitan. Una na kasing sinuportahan ni Pangilinan ang pagbuo ng isang independent body na tututok sa probe. Isinusulong niyang pangunahan ito ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson at dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ani Pangilinan, dapat ang susunod din na ombudsman susunod sa marching orders ni Pangulong Bongbong Marcos at hahabuli ng mga sangkot sa anomalya. Babala ni Marcoleta, katakot-takot umano ang korupsyon sa ombudsman. At anya, kung kulay ang pag-uusapan, mababahira ng dilaw ang investigasyon. Kasi ang gusto ni Pangilinan, mag-imbestiga rin itong ombudsman. Yan ang sa pagkakaalam ko sabi ni Marcoleta, bakit naman gawin itong ombudsman na sila yung mag-investigate? Na hindi maganda na sila yung mag-investigate kasi pati itong ombudsman meron ring issue patungkol sa corruption rin. Di ba? Nakakahiya rin Hindi ko maintindihan si Pangilinan. Sometimes sablay yung mga gusto niyang gawin. Matatanda ang naglingkod sa termino ni dating Pangulong Noynoy Aquino, sina Singson at Carpio Morales. Reaksyon ni Pangilinan, tila barking at the wrong tree ang kapwa senador. Hindi rin niya pipigilan si Senador Marcoleta at hindi rin daw sila pwedeng pigilan.
Hindi lang si Pangilinan ang binweltahan ni Marcoleta. Kasunod ng first Senate hearing ng Blue Ribbon Committee, maging ang bombshell privilege speech ni Senator Ping Lacson, pinatutsadahan. Ani Marcoleta, mukhang Huwag niyong i-test si Marcoleta. Kasi alam ko naman itong mga senador na ito, sina Kiko Pangilinan, itong sina Ping Lacson, ito duda ko lang, analysis ko lang ito kasi, may pagkahambog rin itong si Ping Lacson at itong si Kiko Pangilinan. Sa tingin ko ito yung opinion ko. Kasi, dati na silang senador. Okay? Si Kiko Pangilinan, dating senador, tumakbong vice presidente, talo. Ito namang si Ping Lacson, dating senador, tatapos yung termino niya, tumakbong I think vice president yata yun o president yata yun, no? President, talo rin. Ngayon, silang dalawa nagbabalik sa Senado. So, akala siguro nila, hambog sila, ano na kami? Dati na kaming senador. Ikaw, Marcoleta, neophyte ka pa lang. Ngayon ka pa lang naging senador. Baka ganon rin yung ini-small nila itong si Marcoleta ba? Kasi siya yung na-assign dyan sa Blue Ribbon Committee as committee chair. Parang ganon. No? So, medyo may pagka gusto nilang mainsulto si Marcoleta na hindi nila alam, wala sila sa kalingkingan sa katalinuhan nitong si Marcoleta. Mag-real talk na tayo dito kaya na-insulto si Marcoleta. Galangin nyo naman. It doesn't mean na ito, baguhan ito sa Senado, wala itong alam. Meron itong alam. Ako para nga sa akin, ito yung pinakamagaling ngayon na senador sa bansang Pilipinas. Para sa akin, very accurate, articulate, and hindi bias. Kaya ko na uminit yung pakiramdam ko dito kay Tulfo kanina, nung sinabihan niya na bias daw itong si Marcoleta, sumusunod lamang si Marcoleta sa sabi nga ni Marcoleta, para tayo patentero dito kung hindi natin tatapusin yung nabibitin tayo sa mga questions ng mga Senado. Itong si Raffy Tulfo, atat na siya na yung magtatanong. Hindi ganyan, sir. Huwag kang hambog. Huwag kang hambog. Hindi naman naging bias si Marcoleta, kundi pinadaloy-daloy lang niya sa hangin yung anong tawag doon? Pinadaloy-daloy lang niya yung kumbaga flow ng hearing. Di ba? Patuloy. Pasikat umano ang senador. Agarang sagot ni Lacson, ayaw niya ng away. Pero handa siyang gawin ito kung aawayin sila ni Marcoleta. Paglilinaw ni Lacson, hindi naman nila minamaliit ang komite. Isang broadcaster pa ang binanata ni Marcoleta na nagsabi na naglolokohan lang sa Kongreso na nagpahayag ng galit sa DPWH pero hindi naman hinaharap ang umano'y partisipasyon ng mga mambabata sa korupsyon. Hindi ito pinangalanan ni Marcoleta pero hula ng netizens, si veteran broadcast journalist Karen Davila ito. Kahit ang broadcaster na si Ben Tulfo, kinontra rin ni Marcoleta. Sa isang programa, binanata ni Tulfo ang Senate probe bilang pang-political theater lang umano ng mga senador. Mabilis ang sagot ni Marcoleta. Kung usapang pagpapaepal umano, hindi siya ito at mandato ng Blue Ribbon ang pagtutok sa mga anomalya ng flood control. Baka mga kapatid ito ni... Kasi ako, wala naman akong nakikitang palpak o pagkukulang sa pag-investigate ni Marcoleta. Perfecto naman tanan Lahat naman nakapagsalita. Nakukulangan siguro itong si Pangilinan. Gusto siguro niya ang pwesto nitong si Marcoleta. Gusto siguro niya magbida-bida rin Ben na sina Senador Raffy at Erwin na miyembro ng kanyang komite.
May ikalawang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sa September 1. Para sa Agenda Weekend, Hannah T. So, yun po ang gusto nilang mangyari. Hindi pala dito yung nakita na nagalit si Senator Tulfo. I think sa mamaya ipapakita ko. Okay? So, kung hambog kayo, Ping Lacson at itong si Pangilinan noon sa panahon na kayo ay senador, wag dito kay Marcoleta. Sisitahin at sititahin kayo. Matalino ito, mautak. Kaya nga binoto ng taong bayan ito eh. Okay? Punta tayo dito sa next topic natin. Itong district engineer na sangkot dito sa Ghost Projects, kung paano siya ginisa sa Senado kanina. Ito, panoorin po natin. Inamin sa Senado ng isang dating DPWH district engineer ng Bulacan na nagkakasino siya. At sa gitna ng pagdinig, nagreklamo rin si Senator Raffy Tulfo na hindi raw patas na bilang ng pagtatanong sa ilang inimbitahang resource person. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Mayan, ilang oras tumagal ang pagdinig dyan? Cheryl Julius, umabot ng mahigit 5 oras ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa maanumalyang flood control project sa bansa. At kinastigo dyan ng ilang opisyal ng DPWH, pati na yung ahensya na nag-a-accredit ng lisensya ng mga kontratista. Narito ang aking report. Naghugas kamay ang dating district engineer ng Bulacan na nakakasakop sa mga... Hugas kamay. Kahit very obvious na. So anong masasabi nyo doon? Kapala na talaga ng muka. Di ba? Magdidinay pa kayo. Bayan na nakitaan ng Ghost Flood Control Projects. Siya si Engineer Henry Alcantara na una nang tinumbok ni Senator Ping Lacson sa kanyang expose ng mga anomalya. Sa pagdinig ng Senado, sinabi niyang wala siyang alam kahit siya ang pumirma sa lahat ng dokumento. Ako po'y umaasa at nagtitiwala sa mga tao ko na lahat po sila nakapirma na. Sa bandang huli, ako po, yun po, meaning ko may negligence on my part. Ako'y walang Buti naman, inamin mo na may negligence. Na-appreciate namin yan. alaman dyan sa mga ganyang gawain. Pero hindi yan bumenta kay Senador Bato de la Rosa. Tama lang. Huwag kayong magpauto sa mga palusot nitong mga buhaya na ito, ha? Pag magmaangan ka, pag may pirma sila, pirma ka lang rin. The buck stops at the district engineer. Ibinunyag naman ni Senator J.V. Ejercito na suki daw ng kasino si Alcantara kasama ang pumalit sa kanyang... Diyan tayo, sabit. District engineer ka. May history ka na nagkakasino ka. So, alam natin na ang isang tao na nagkakasino, mayaman. Ang isang tao na nagkakasino, may pera. Okay? Kapag papasok ka ng kasino, hindi ka magdadala dyan ng thousands lang. Million. Kapag nagkakasino ka. Inamin niya na nagkakasino siya. So what do you expect? Anong iisipin ng taong bayan sa'yo? When it comes to dealing with DPWH, mga proyekto ng gobyerno, kahit hindi mo aaminin na may nakuha kang pera dito sa mga projects na ito, ang iisipin talaga ng taong bayan, alam na natin. 'Di ba? So hindi kasi imagine that one, hindi maganda. Sobrang hindi maganda na ang isang nagtatrabaho sa gobyerno nagsusugal. Tapos tinotolerate lang natin ito. Is this the kind of government we have? Hayaan lang ba natin ito? Unang-una dyan, bakit siya ang naka-assign na district engineer kung
merong tayong nalalaman na ganyan yung bisyo niya? Ay, District Engineer na si Bryce Hernandez. 10 a.m. to 2 p.m., 2 p.m. diretso na raw kayo at nagkakasino. Totoo ba ito? Hindi. Paano ho kayo nakakapasok? Considering that you are government officials. Hindi ko po alam kung magkano tinataya niya dahil hindi naman po kami magkasama sa table. Inamin ko po, ako po'y nakakapasok sa kasino. Nagkakasino po kayo? Inamin ko po. Nauna na inamin niya na nakapasok siya sa kasino. Pero wala siyang binanggit na naglalaro siya doon sa kasino. Na may winawalda siyang pera sa kasino. Nakapasok lang siya. Kayo naman. Kayo naman nakapasok lang. Ano siguro ang ginagawa niya doon, no? Kung nakapasok lang siya? Siguro umorder lang siya ng mango shake. Tapos nanood doon sa mga laro-laro, tapos tumingin-tingin sa mga babae doon. Ay, ang ganda nitong, mga magaganda yung mga babae doon Kayo naman hindi nagkakasino. Kayo talaga uminom lang ng tubig o mango shake sa loob. Walang ginasta na pera. Palusot pa Sinabi ni Lacson na 100 milyon umano ang ipinatatalo sa kasino ng isa kina Alcantara at Hernandez. Pero imagine lumabas na, umusok na yung usap-usapan patungkol sa kanya. Pero walang kinumpirma si Alcantara tungkol dyan. Hindi talaga yan aamin. Hindi talaga aamin. Kasi ganyan naman talaga aamin ka dyan pumutok na itong issue ng mga flood control. Hindi ka talaga aamin. Itinanggi naman ni Alcantara ang impormasyong nangumpisal daw siya kay dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na 7.3 billion pesos ang nasayang sa flood control projects. Isa pang ginisa sa pagdinig ng Senado ang umano'y bentahan ng accreditation na umaabot daw sa 2 milyong piso. Kaliwat kanang panenermo naman ang inabot mula sa mga senador ng Philippine Contractors Accreditation Board. Tanong kasi ng mga senador sa PICAB, bakit nire-renew pa nila ang lisensya ng mga kontratistang nauna nang masuspinde o binlacklist ng DPWH? Oo nga, bakit nyo pa yan pinababalik, di ba? Alam nyo na blacklist na yan. Kung kahit nga nakasaad yan sa batas natin, still, kung gumawa na yan ng hindi magandang record, wag na yung paulitin yan. Siguro, binago lang yung pangalan. Nakapasok ulit. Nalulusutan pa rin Dumipensa naman ang PICAB. The blacklist that was issued by the DPWH, Your Honor, has certain time limitations. Certain time. 1 year raw. After 1 year, okay ka na. You can have another project na sa gobyerno. Para tayong naglalaro, no? After 1 year, pwede na. So, once a notice that the project has been completed, then the blacklist is lifted. Ayon sa PICAB, hindi na makakapagbid sa mga flood control projects ang 15 kontratistang binanggit ng Pangulo na paiimbestigahan. Hindi naman nila kailangan po magbidding dahil na kumita na itong mga ito Yun lang yung they cannot... Correct, di ba? Hindi na raw, yung nabanggit raw ni Bongbong Marcos, hindi na pwedeng magbid. Of course. Sino pa mang gusto magbid? Ang kakapal ng mukha ninyo, marami na kayong nakulimba. Mabibid pa kayo. Siyempre, mayaman na yun di ba? Mayaman na, may pera na yun, bakit pa siya magbibid pa, di ba? Subsequent flood control projects, di na sila pwede magbidding. Dapat suspindihin nyo na lahat yan Sa kalagitnaan, dapat nga, mapatunayan na may ginagawang sala, tapos ikulong, di ba? Ikulong na yan. Isama na yung mga kongresista dyan. Anang pagdinig, nagreklamo naman si Senator Raffy Tulfo na unfair daw si Blue Ribbon Chairman Rodante. Ito raw. Unfair raw itong si Marcoleta. Crybaby rin ito Marcoleta, tinitipid daw kasi si Tulfo sa pagtatanong at 2 lang ang pwede, habang 1 pusawa sa ibang senador. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. Bakit ka iiyak? Para 2 minutes lang iiyakan mo yan? Dapat nga kayong mga senador dyan, kayo yung magkakampihan dyan kasi nandyan na yung mga
resource person na dapat yung imbestigahan. Nagagalit si Tulfo kasi unfair raw si Marcoleta. Hindi naman. Hinahayaan ni Marcoleta ang isang magaling na tanong galing dito sa mga senador, kapwa mo senador. Siguro yung mga tanong mo, nonsense siguro yan, kasi ang nalaman ko, yung the way and style mo magtanong, para ka rin nasa Raffy Tulfo in action. Yung mga bida-bida style ba? Ganyan naman ang mga Tulfo, bida-bida, di ba? So, syempre, you have also to respect the Blue Ribbon Committee chair. Wala kang respeto, Tulfo, actually. Sasabihin mong bias in front of the Filipino people. Kung ikaw yung sasabihin ni Marcoleta na unfair ka, buti na lang sinabi ni Marcoleta at pinaliwanag niya na, Mr. Chair, may sinusunod lang po ako dito. Ayan tuloy sa social media. Ang daming nagalit kay Tulfo dito. Hambog eh. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito ka sa... No, kasi nung last time sabi mo sa akin, 2 questions lamang. Sinisigawan pa niya. Sinisigawan pa niya. Akala mo kung sino eh. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. Noon, sinabi ko na in the earliest statement. Ito yung paliwanag ni Marcoleta. Na como nag-uumpisa tayo noon at kinakailangan nating mabakate ang plenary at exactly 2:15, kaya tayo nagmadali. Di ba? Kasi meron pa silang nakaschedule na plenary. So, natsyempohan lang na yung oras ni Tulfo kailangan igsian. Kung ano-ano nang tinatahol nitong si Tulfo eh. Di ba? Hambog rin eh. Kaya naman sabi ko sa inyo, pasensya na muna. Humingi na kang pasensya. Hindi na yan sinasadya. Huwag mong sabihin bias siya. Kasi yung bias na kung usaping bias, si Risa Ontiveros, yan yung bias. Halos hindi ka na nga magkapagsalita kung ikaw resource person ka. Following a schedule here. Nagpa-follow lang siya ng schedule. Raffy Tulfo, Huwag kang yabang. Ipagpapatuloy sa Lunes ang pagdinig. Cheryl Julius, dapat daw sa Lunes sa September 8, dumalo pa rin yung 15 kontratista na pinaiinggit. Dapat lang. Araw-arawin na niya yan papuntahin dyan. Para lubos ng matuklasan yung mga ginagawa. Istigahan nga at ang gusto ng mga senador, hindi lang basta representative. Dapat may-ari ng kumpanya yung magpakita. Dapat mga kongresista rin. Isama nyo na lahat. Dito sa Senado, kailangan din daw dumalo si Engineer Bryce Hernandez. Siya yung pumalit kay Engineer Alcantara bilang District Engineer na Bulacan na sinasabing notorious sa dami ng ghost flood control projects. Balik sa inyo. Imagine that one. Tama lang. Sa daming ghost project na yan, ito, punta naman tayo dito sa magkaparehong address at auditor ng korupsyon ng mga diskaya na bunyag. Yan nga ang ipinagtataka nila Kasi nag-ooperate sila sa island by island. Meron sa Luzon, meron doon sa Visayas. So, hindi maganda ba? Nagtatanong, kaya nyo yan ganyan? Yung iba't ibang islands na tumatanggap kayo ng mga proyekto. Nagtataka sila paano nila ginawa ito. Ganyan na ba sila kapangyarihan? Di ba? Kaya tinatanong, siyempre, kasi kumakalat ngayon ang mga ghost project. Kasi sa sobrang daming proyekto sa isang kontraktor, sa isang pagmamayari sa mga kontraktor, na naaapektuhan na yung quality na substandard na kasi sa sobrang dami Hindi ko nga maintindihan sa sobrang daming mga kontraktor sa Pilipinas. Bakit sa iisang kontraktor talaga ibuhos lahat ng proyekto? Di ba? Nakapagtataka yun
Ito. Panoorin natin yan. Iisa ang address, iisa ang auditor at iisa ang pamilya. Yan ang natuklasan ng inyong Billionaire News Channel sa 8 korporasyon na pag-aari umano ng pamilya Diskaya. Kasi hindi aaminin, hindi naman sa akin yung contractor firms na yan. Kanino yan? Sa kamag-anak rin niya. sa asawa ng kapatid o ganun yung mga so hindi daw naman may-ari, pero sila rin umiikot lang sa pamilya nila yung contractors na pangmamay-ari. Nagbubulahan tayo dito. Agenda Weekend Report, si Joash Malimbay. 9 na korporasyon ang umano'y linked sa mga Diskaya. Ayon yan kay Pasig City Mayor Vico Soto. Ang 9 na kumpanyang ito nakakubra ng halos 31.6 billion pesos sa loob ng 3 taon o katumbas ng halos 6% para sa buong pondo ng bansa sa flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Pero sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa SEC files na in-upload ng Philippine Center for Investigative Journalism, ang mga korporasyong ito na bilyon-bilyong piso ang mga kontrata, tila iisa ng address. Ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na may mahigit 7 billion pesos worth of contracts matatagpuan sa 785 J. Pueblo Street, Barangay Bambang, Pasig City. Ang St. Timothy Construction Corporation na mahigit 7 billion pesos din ang nahawakang kontrata matatagpuan naman sa 793 F. Manalo Street Corner, J. Pueblo, muli sa Barangay Bambang, Pasig City. Ang mas maliliit na Diskaya-link companies naman tulad ng St. Gerard Construction, Amethyst Horizon Builders, Waymaker General Contractor at Elite General Contractor and Development Corporation, tila iisang building lang ang address sa 792 F. Tingnan mo niya. Iba-iba ang nakapangalang may-ari pero isang building lang. Naglokohan ba tayo dito? So meaning to say, kung nagtatrabaho na kayo, maghiraman lang kayo ng mga heavy equipments. Diba? So meaning to say, iisa lang ang magpagmamayari. Ang inang yan. Manalo Street Corner, J. Pueblo, Barangay Bambang, Pasig City. Katabi lang ng St. Timothy Construction. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa mga dokumentong ito, napag-alaman namin na tila iisa lang ang auditor ng lahat ng kumpanya na link sa mga Diskaya. Isa lang yung auditor ha. Remember that one. Anong nasa auditor na iisa lang talaga ha? Maraming mga contractors. Isang auditor. Anong tawag niyo doon? Favorite auditor? Isang CPA lawyer na nagngangalang Conrad Briones. Sa pagsusuri pa ng aming team, napag-alaman namin na tila pinaghati-hatian lang ng mga Diskaya-link companies ang kanilang mga kontratang nakukuha sa Metro Manila, Ilocos Norte, Bulacan, Laguna at Oriental Mindoro. Ayon sa aming mga kinonsultang legal experts, posible itong mag-violate sa ilang mga batas tulad ng Government Procurement Reform Act at Philippine Competition Act sakaling mapatunayan na nagkaroon ng bid rigging. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, magkakaroon ng isang congressional hearing sa September 2 bilang parte ng investigasyon sa umano'y maanomaliang flood control project sa Bulacan. Huwag na kayo mag-hearing. Enough na yung yung Senado. Hearing pa kayo. Wala nang tiwala yung taong bayan sa hearing ninyo. Pasensya na ha. Ito ay matapos magalit ang Pangulo sa ilang palpak na proyekto. Kabilang na pake namin sa galit niya. Magtrabaho ka dyan, Mr. President. Gumawa ka ng solusyon. Wala kaming paki sa galit mo eh. Ang isa na hawak ng mga Diskaya. We will be able to determine accountability on the first hearing alone, no? Dito po sa Ghost Projects at kahit po doon sa 2 substandard projects po sa Kalumpit, Bulacan. Kasi malinaw naman ho kung sino ho yung kontratista na involved po dito. Malinaw ho kung sino ho yung mga DPWH engineers at officials na involved po dito. So gusto natin maipakita yung agarang action din eh. Sinubukan namin kunin ang pahayag ni Attorney Briones at ng mga Diskaya pero hindi pa ito sumagot sa aming mga mensahe. Para sa Agenda Weekend, Joash. Diba? So, iba rin ng trip nila eh. Iba rin ang trip. Diba?
Punta tayo dito. Still si Diskaya pa rin. Ito. Panoorin natin. Siyam na construction company at sari-saring luxury cars, yan ang inamin ng negosyanteng si Sara Diskaya na pag-aari ng kanyang pamilya sa pagharap niya sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol naman sa flood control scandal. Pero itinanggi niyang sangkot sila sa mga umano'y ghost project. Narito ang agenda report ni Hannah T. Nag-uulat ang live mula sa Senado. Hannah, so ano ang lumabas sa Day 2 na pinaka-bombastic dyan sa Senate hearing? Corina, nagsalita na ang flood control queen. Yan ang pagkilala ng PCIJ o Philippine Center for Investigative Journalism kay Sara Diskaya na Pangulo ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Isa sa mga nilinaw niya ay hindi raw taxpayers' money ang pinambili nila sa kanilang luxury cars at ang isa pa, noon daw ay naglaban-laban ang kanyang mga kumpanya sa isang bidding. Hindi lang isa o dalawa, kundi siyam na construction firms ang pagmamay-ari ng pamilya Diskaya. Inamin ito ni Sara sa kabila ng lantarang pagtanggi sa koneksyon niya sa ilan sa mga ito at ang di umano'y pag-divest sa mga kumpanya. Sa 9 companies, Chief Operating Officer ang asawa niyang si Curly sa 6 nito, base sa calling cards na binunyag ni Senator Risa Ontiveros. Ang pamangkin ni Curly na si Roma Rimando, manager ng St. Timothy, habang ang pinsan niyang si Maritoni Melegrito, humahawak naman sa Elite General Contractor. Ang panganay naman ni Sara at Curly na si Gerard, kontrolado ang Waymaker OPC. Itinanggi ni Sara na yumaman sila sa DPWH contracts kahit na nag-viral ang kanyang video tungkol sa pag-amin dito. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. So, contractor na po kami for 23 years. So you're saying that the television station and the persons interviewing you edited your answers? I think so, sir. Kasi I did mention that I was doing local... Klaro-klaro yun. I-mention mo DPWH, di ba? Huwag na tayong magbulahan, Diskaya. Klaro yung DPWH. Hindi kayo kumita masyado sa private. Doon na kayo sa DPWH. Klaro naman yun eh. Government as well as private po. Ginisa pa si Diskaya dahil sa kumalat nitong video interviews, lalo na ang pag-flex ng luxury cars nito. Ang balita ko, doon sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Tama ba? Sir, yes po. Una nang binanggit ng Diskaya couple sa BNC na nasa 40 luxury cars ang pagmamay-ari nila. Aabot naman sa 100 ang kanilang entire car collection kung kasama ang ginagamit ng kanilang mga empleyado. Pero sa pagdinig, 28 lang daw ang luxury vehicles nila. You bought that from the taxpayers' money? No po. No po. Huwag na tayo maglokohan dito. Let's allow our people to decide on that anyway. Sa 2 car dealers lang umano binili ng Diskaya Camp ang mga sasakyan. Yan ang Frebel Enterprises at Auto Art. Pero sa pagsusuri ni Senate Minority Leader Tito Soto, may issue pala ang Frebel sa smuggling. May iba pa pong offenses, possible offenses na mapasok po sa findings natin dito sa inyong committee report po. Sa sariling pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel, dawit na sa smuggled shipments ang Frebel as early as 2014. Last year, nadiskubring nasa 1 milyon lang ang benta nito sa 2 Bugatti Chiron sports car na dapat ay nasa around 65 million pesos. Pinaaamin ni Estrada kung sino ang DPWH contact ni Diskaya. Sir, wala po akong nakakausap po. Wala kang kilala sa DPWH? Wala po. Siyempre, wala nang nakilala. Noong panahon na ang daming proyekto, ang daming nakilala. Ngayon, na inimbestigahan na, biglang wala nang nakilala. Di ba? Wow! Hindi kami maniniwala niyan, wala kayong kilala sa DPWH. Kalaunan, nilaglag niya ang ilang di umano'y district engineers sa Bulacan at Laguna, pero hindi niya ito pinangalanan.
Nakamonitor sa pagdinig si Pasig City Mayor Vico Soto na naging rival ni Sara sa mayoral race noong May midterm elections. Sa isang Facebook post, sinabi niyang may inaccuracies sa statements ni Sara. Sana raw present din si Curly na kung tawagin niya ay Mr. Mind. Si Mayor Vico ang nooy unang bumunyag sa 7 hanggang 8 firms na nauugnay sa mga diskaya. Pahuling sabi ni Soto, may truth and justice prevail. Corina, biding-bidingan ang turing ni Senator Erwin Tulfo doon sa 9 companies ni Sara Diskaya na di umano'y sumali sa isang bidding sa gobyerno at sinubukan naman itong depensahan ni Sara. Biding-bidingan nga eh. Para tayong naglalaro. Totoo naman yan eh. Kasi kahit nga mismo sa ibang mga biddings rin, no? Not only in the flood control mga contractors, mga companies, meron rin yung mga bidding na kunwari bidding pero may nanalo na. Ang daming ganyan. Kasi ako nagtatrabaho rin ako ng dati bilang choreographer sa isang tourism activities, like nagtuturo ako ng mga sayaw, no? Tapos ang gagawin nila, magbibidding yan ang isang tourism office, magbibidding sila kung sino yung gagawa sa costume ng mga dancers. Di syempre, yung assign dyan, magbibidding yan, no? Kukuha siguro ng 5 na mga yung mga yung term namin sa Visayan, sastre. Kukuha ng gawa ng at costume. 5. Pero may nanalo na. May pinapasok na kamag-anak ng nagtrabaho sa tourism office. Di ba? Nakapasok na. Pero yung naka-assign, hahanap pa rin sila. Ma'am, ilagay ka na kayo sa bidding, ha? Ganon, ganyan. Kunwari natalo kayo, ganon. Sis! Sa mga small, sa mga small na mga bidding rin sa gobyerno, may mga ganyang nangyayari. Kaya, hindi yan imposible na mangyari rin yan sa mga contractors. Di syempre, kung ikaw pinapanalo ka, example, si Diskaya, pinapanalo ng kung sino dyan, syempre, mag-isip yan ng utang na loob. Yung utang na loob na yan, wawaslikan yan through pera. Alam na natin. Para sa susunod, ikaw pa rin ang kukuha ng kontraktor. Parang ganun ba? Example ko lang yan, ha? Umiikot lang sa ganyan. Dapat kang ikaw ang kontraktor ka, magbibigay ka talaga ni government official. Magbibigay ka sa susunod na merong proyekto, ikaw pa rin kunin na kontraktor. Ganon rin. Ano tayong magbulahan, di ba? So, kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, libre kayong mag-comment, mag-react sa ating pong pinag-usapan. Magbigay kayo ng example. Kung meron kayong mga experience sa gobyerno, sa mga bidding-biddingan, i-comment nyo. At tayo po ay mag-usap-usap sa comment section. Ano sa palagay nyo itong mga sitwasyon na ito? Okay? So, ayan, paki-like also at saka paki-share itong video natin para guys kakalat ito sa taong bayan at marami po ang makaalam sa mga tunay na nangyari ngayon sa ating gobyerno. Okay? And paki-subscribe na rin dito sa Donmar TV sa mga nanonood ngayon na first time nyo nakita ang mga videos ng Donmar TV. Libre lang ang subscription nito, updated ka pa. Okay? So, ayan. Mag-subscribe na po. Ayan. So, see you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.